Kapapasok lamang na balita, sumuko na ang taong binayaran ng Liberal Party upang dayain ang noong 2016 national election. Muling nag-viral sa social media ang pagpapatotoo ng isang whistleblower na umaming nakatanggap sila kasama ang 4 pa nitong kasamahan ng malaking halaga kapalit ang pandaraya nila sa naging resulta noong nagdaang eleksyon. Diretsahan niyang ikinanta ang Liberal Party bilang pinuno ng pandaraya noong taong 2016. Kinumpirma rin mismo ng nasabing whistleblower na ang lamang na 300,000 ni VP Lenny K. Marcos ay galing sa pandaraya. Ilan pa sa Liberal Party senators ang ipinanalo mismo ng nasabing whistleblower at kabilang narito si Senator Franklin Drilon. Panoorin ang buong video clip kung saan ay makikita at maririnig na inamin ng whistleblower ang lahat-lahat ng pandaraya ng Liberal Party upang ipanalo ang kanilang kapunan at higit sa lahat si Vice President Leni Robredo laban. Umarap, humiling ng tulong kay Mr. Boy Saigon upang mailahad namin ang katotohanan ng buong nangyayari na nangyaring manipulasyon at dayaan sa nangyaring halalan ng nakaraang bilangan. Pwede pong pa-describe paano nangyari yung dayaan? Kami po, at ang aking mga kasama, kami po ay 5. Yung pong 2 ay hindi po nakarating dahil naligaw po dun sa ibaba. Kaya po kami 3 na lang po na inaaruga ni Mr. Saigon. Nagpasya po kaming lumantad dahil sa pangyayari po na kami po ang mismong nakasaksi at kami po ang ginamit na kasangkapan sa pangyayari ito. Ano po yung mismong ginawa niyo, sir? Kami po ang naandun sa isang building. Ito po ay particular in Quezon Province. At ito po ay meron po kami kanya-kanyang trabaho para po dun sa makina o dun sa machine na ginagamit para po ito ay maisagawa ang manipulasyon ng pagkuha ng boto sa mga ibang kandidato. Paano niyo ginagawa, kuya? Ang nangyayari po ay meron po kaming sa amin po na i-transmit yung mga galing sa munisipalidad na nabilang na upang ito ay mamanipula namin ang mga numero at mailagay po namin dun sa gusto nilang kandidato. At ang ginagawa po namin ay pagkatapos po sa amin, dinadala naman po namin, binabato naman po namin doon sa aming mga kasama sa 2nd floor at 3rd floor na siya pong may makina ng Smartmatic na nagbabato po doon sa mga kaukulang server na ito po ay malinis na nagaling sa amin. Sila na po ang sasaayos noon para po ang boto ay mailagay ko saan po nila gusto. Hindi ka utos sa inyo para idagdag yung mga boto mo? Mayroon pong nag-utos sa amin. Anong pangalan? Isasabihin po namin ito sa pag naisagawa na po yung legal na papeles para po dito. Taga-Comelec po ba? Hindi po, isa pong mataas na opisyal ng gobyerno po. Taga-Liberal Party ba, sir? Particular po ay Liberal Party po. Sino po yung gustong kandidato na managdagan ng boto? Ang kandidato po Secretary Mar Rojas at ni Congressman Leni Robredo. Sir, ano po kayo? Government employee or Comelec employee?
Kami po ay nasa government employee po. Local government Local government. ng under province of Quezon. Opo. Kuya, paano yung ginagawa yung pagdagdag ng boto? Ang amin pong ginagawa ay minamanipula po namin ang pinapadala sa amin ng mga munisipyo. At dito po namin sinasagawa ang paglalagay ng mga numero at inire-refine po namin, dinadala naman po sa Smartmatic upang ito ay sila naman po ang magbato sa lahat ng server. Paano yung po binabagay mo meron? Hmm. Sila, paano? Ano lang po, sa computer din po. Ano yung binibigay sa inyo? SD card? Opo. Na may laman ng boto? Opo. So naka-program na dun sa loob ng SD card yung boto, nilalagay na lang. Opo, nilalagay na lang po namin. So yung tunay na boto, hindi yun ang inilalagay mo. Opo. Nasa possession nyo ba yung mga SD card na yun? Ang SD card po ay sinamsam sa amin, subalit meron po kaming na iwang ilang piraso na ngayon po ay aming pinaiingatan sa isa naming kasamahan. Yung bang yung government officials na yan ako kumakausap sa inyo, direkta yung nakausap or Direkta po. siya ang nagbibigay ng instruction sa inyo? Opo. Magkano po yung binali? Wala pong, kami po ay tumatanggap lang ng aming allowance. Magkano? Yung daily rate po namin. Magkano po yan, Kuya? Bilang job order. Allowance po Bilang job order. dun sa dahil sa pagbago niyo po o dahil yung personality niyo dahil nagsisilbi kayo dun sa election? Kami po ay nagsisilbi sa isang sangay ng gobyerno po sa lokal. Are you an IT expert? Hindi naman po expert pero tinuruan po kami nila kung paano magmanipula. Kuya, ano mismong work nyo nung election? Bakit kayo nakakapagmanipula sa SD card? Ako po ang logistic supervisor. Sila po. pareho. Sila po ang aming mga nag-i-encode at nagsasaayos ng mga dumarating na ibinabato mula sa munisipyo. Yung building na sinasabi yung pinag-operate nyo lahat, is it a private or a government building? Private po. Sino may Private po ang may-ari. kilala mo? Meron po kaming mga ebidensyang ilalahat sa inyo pagdating po ng na ito ay na iisampa na namin sa korte. Sir, bakit sino yung mga particular na binawasan ng boto at itinuro sa inyong tanggalan ng boto? Ay basta po ang mga gumagawa nito ay yung mga taong ini-assign namin, katulad po nila, sila na po ang bahalang kumuha ng botong sino ang kandidatong pwedeng kuha ng boto. Sir, anong reason ba't kayo mapas ngayon? Hindi na po namin kayang tiisin ang pangyayaring ito. Kaya po kami humingi ng tulong kay Ginoong Boy Saicon. Pero may death ba kayo? Sa ngayon po ay wala pa. Na-total niyo po ba yung mga botong nawala o nadagdag? Meron po kaming total na nandun po sa aming sa aming papeles na dala-dala. Well, hindi lang po namin dala rito. Paano niyo po na-total yun? Paano niyo nalaman yung nadagdag o nabawas? Meron pong na nailipat po namin sa hard copy. Aside dun sa government officials, may mga COMELEC na saksi sa mga pangyayari ng mga oras na yun. Wala po ako nakita po mali, pero yung pong aking nakasama doon ay ilan sa mga taga-Smartmatic. Mga official ng Smartmatic to. Hindi ko po masabi kung official sila po kasi nakatalaga doon simula nung sila ay mag-put up ng kanilang mga machine. Kailan ka na-put up yung machines yun sa building? Yun po ay mga isang linggo bago po dumating ang halalan. Pero ngayon wala na naman yung building. Malinis na po. Nasa yung mga machines, sir? Yung mga machine po ay nailipat na po. Ng Smartmatic? Maaari po dahil sila po rin ang nagdala ron. Sir, machines ba to o computer? Mga computer po at machine. Anong klase machine yung ginamit sa mismong halalan? Yung pong babato po sa server at saka yung pong nagbibilang ng boto. Kuya, ibig
ibig sabihin alam mo nung taga Smartmatic na nandun na minamanipulate niyo po yung boto? Dahil sila po ang nagsusupervise sa amin. So sila po ang nagsabi kung ilan yung ibabawas po sa ganitong kandidato? Wala pong sinasabi kung ilan, basta ang nakalagay na lang po doon kung ilan ang ika-copy paste mo doon sa iyong, may makanya-kanya po silang assignment. 24 hours kayo lang yung mga nandun. Opo, nung magsimula po ang bilangan and then hanggang sa matapos, Kuya, yung boto lang ho ng presidente at vice president yung pinakialaman niyo? may kasama pong mga senador doon. Ilang senador? Hindi ko po matutoy ngayon dahil medyo marami-rami rin po sila. Karamihan ba sa LP? O lahat LP? Halos po lahat. Sino po yung hindi LP? Malalaman po ninyo pag aming naipal na yung aming... Kuya, para malinaw lang, kinausap ba kayo ni Senator Marcos? Para... Wala pong sino mang kumausap sa amin. Kami po ang kusang loob na pumunta kay Mr. Saicon. Bakit already po si Mr. Psycho lang nilapit? Dahil nakikita po namin simulat sa pool na siya po ang pinupuntahan ng mga taong gustong magsiwalat ng katotohanan. Eh, ano mo naman kakilala sa Mr. Psycho? Sa totoo lang po ay ngayon ko lang po siya nakilala. Pero natiwala kayo agad. At talaga pong nagtiwala po kami sa kanya din. Pwede ako magkomentaryo, no? Inalam ko kung sino siya eh. And I have also to be sure dahil I don't want to be used also in this process. I asked ako. Then nalaman ko Iglesia ni Cristo siya. Okay? So I called the Minister of the External Affairs of the Iglesia ni Cristo. At inalam ko, hiningan ko ng permiso na pwede ba sila magsawala dahil sa iglesia hindi ko pwede magsawala dahil hindi ko nagpapaalam. So, nung sinabi nila na okay, pwede sila magsalita in their individual capacity, then inalam ko na sila'y kapatid. Then I agreed. Kasi yung dalawa, no, they fear for their life, no, because there is an incident in that area where just recently 4 of their kababayas nga was killed. So sabi nila, paano kaya may protection? And the only protection I can give you is tell the truth. Pag naslaman na kung sino kayo at kung sino itong mga sa palagay ninyo ang mga nagturo sa inyong gumawa nito, then that is your protection that I can provide you now. Kaya ako nandito. But do I know them? No. Ang inimbestiga ko po yung Maguindanao, Lanao Sur, Lanao Norte, Basilan, at Sunod. I don't know, may mga mga witnesses katulad nila, may mga affidavits. Pero ibang klase ho doon, pre-shading. Ito iba naman eh. Kaya sabi ko na para bang talagang sinigurado nila na iba-ibang klaseng application ng cheating ang ginamit. Ngayon, sabi ko sa kanila anong mapapala nyo rito? After all of this, sabi nila at least ang konsyensya namin malinis na ho. Sir, paano yung protection ng mga pamilya nila? Inayos na nga namin ngayon ang protection at kukunin at itatago sila. Hindi ko na sasabihin sa'yo kung saan. Sir, sino ini-meet nyo ngayon na senator? Ha? Sino kong kakausap sa kanilang senator? Ang nag-agree to talk to them is Senator Osmeña, Senator T.G. Ginggona, si Senator Binay, at Senator Soto. Sir, kasama ho ba sa mga nabawasan ng boto si Senator Serge at Senator G? Sa akin pong Sa inyo pong Sir, si Bongbong Marcos din nabawasan. malaki po ang nabawas. mga ilan po? Mga ilang boto kuya kaya yung nabawas? Sa akin pong pagkakaalam ay mga siguro po ito'y naglalaro sa mga mahigit tumula sa 200,000. Ilan naman ang naidagdag nyo para kay Robredo? Yun po ang idagdag namin ay nasa
siguro po 300 plus. Saan kinukuha yung dinadagdag? Aside from kay Marcos na binabawas, saan pa kinuha na sa ibang vice presidential? Doon po sa ibang vice presidential na kasama nila. Na Kalaban. Opo. So lahat ng kandidato nakakaltasan except Lenny. Opo. Linawin ko lang 300,000 or 300 votes lang yung tinagtag mo kay Robredo. 1,000 po all over the province. Tama bang nag-utos sa inyo taga-LP, tas ang utos ibigay kay Mar tsaka kay Lenny? Opo, Yung yun po. boto. Ilan naman yung kay Mar? Nakuha na Mar. Sir, ilan yung nakuha ni Mar Rojas? Sa akin pong pagkakatanda ay ang nakuha niya mga nasa 400 mahigit po. 400,000. Ang total voters po ng probinsya ay 1 million mahigit. Ang butante ng Malaysia yan, sir. 1 million. 1 million. Mahigit pong 1 million. Sino ba yung 400? Sa isang kandidato lang o sa iba-ibang ano? Sa iba-iba po. Sino yung pinakamalaking nakaltasan doon sa 400? Yung pong may malaking ano po, yung may malaking photo. Duterte. Okay? So, pwede, pero dahil naghihintay sila sa senator eh. Okay. Nakusapin na sila. What about mother? Sir, ilang days kayo nag-prepare for the operation? Kasi trinain mo na kayo, di ba? Opo. Mga ilang araw yun? Including training po, umabot po yun ng mga siguro 14 days, 2 weeks. Pero bakit ngayon lang kayo? Hindi niyo ba naisip nung trinain kayo na mali gagawin niyo? Ang pagkakaalam po namin training po for the yung pagsasaayos ng computer ng bilangan. So yung day na yon na yung voting itself, doon niyo lang nalaman na magmamanipulate kayo? Doon na po. Nung araw na yun po. Sir, tinawag ko lang, ano yung mga documents ninyo na magpapatunay dun sa alligator? Marami po. Gaya na. Ano po? Hindi ko na po maisa-isa. Si Mr. Seco na po ang Anyway, we're preparing their affidavits by our legal counsel. Ayaw namin iparating sa COMELEC, baka pagtakpan nila lahat ang gagawin namin. Sabi nila kasi, pag walang ebidensya, no, kami daw babalikan. Eh talaga sa computerization, it's hard to produce an evidence. That's why they don't even want to issue a receipt. Yung resibo natin na nakasaad dun sa automation law, tinanggal nila, inutos pa ng Supreme Court. So, yung mga hawak na ebidensya, ilalabas po namin yan in due time. At ito, no, is papartner sa COMELEC, mag-resign na kayong lahat. Dahil ba't kayo pumayag na ganito ang mangyari, no, sa demokrasya sa bansa natin? Pinaglaruan nyo ang boto ng taong bayan. Tinotolerate na nga yung pagnanakaw ng pera, nanakawin mo pa yung boto ng tao. Yan ang problema. Habol lang, sir, dito sa witness, sir. Sa senatorial, sir, sino yung nadagdagan ng boto? Sino Yung yung nakinabang? marami po. Like sino? Mahirap pong sabihin isa kasi po marami po sila. Kahit dalawa lang, sir. Kahit yung Yung pinakamalaki na kinakaroon. Si Senator Trilon po. Ha? Senator Trilon po. Oh, paano ngayon yan? Oh, ilalagay ba niyo sa storya niya yan? Yes. Okay, sige. Tama na muna, tama na. Nakakaya. Halika, let's go.